Subalit kung ilayo-layo mo ng konti, palaging mas malinaw palagi ang inyong pananaw. Ika na sa wikang Ingles, hindsight is always 20/20. Hayaan natin na sabihin na laban ng kasaysayan kung sino ang tama at mali. At itulong pa rin natin kung ano ang ating paniniwala, kung anong tama. Itulong natin ang ating prinsipyo at ang ating paniniwala. Siyempre, inaasahan ko kakampi niyo kami pagdating ng panahon. Ang pangalawang mensahe ko ay parating sa ating mga nagsisipag sa Diyos. Sinulat ng ating pambansang bayani, tinuro sa inyo at sa atin ang mga kataga niya nung siya'y sumusulat pa at buhay pa. Sa tulang Alawakentud, Pilipinas, sinulat ng ating pambansang bayani na ang kapag-asa ako. Anong tawag mo sa akin ngayon? Tiga-panood, tiga-ngiti, tiga-kaway, at tiga-palakpak? Hindi naman siguro tama yun. Ang salitang pag-asa, tumutukoy yan sa panahon na darating pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa isang taong huhubugin pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy yan sa isang lugar na marami ay mararating pa lamang natin. Isang manulat ng panahon ng martial law sa ngalan ni Tito Sarmiento. Ang minsay nagtanong sa kanyang mga henerasyon ng tatlong simpleng katanungan. Sabi niya, kung hindi ako, sino? Kung hindi dito, saan? At kung hindi ngayon, kailan? Kung pag-asa lamang na ituturing ang kabataang Pilipino, ang isasagot ninyo sa tatlong katanungan yan ay, hindi ako, hindi dito, at hindi ngayon. Dahil pag-asa lamang ako ng bayan. Ang dapat na maging bagong sigaw ng kabataang Pilipino ay, ako ay maaasahan ng bayan at di lamang pag-asa ng bayan. Ako ngayon at dito may magagawa at dapat may magawa na para sa aking pinagbayan. Kailanman huwag niyong ituring kapansanan ng pagiging bata. Kailanman huwag niyong ituring kakulangan ng kawalan ng karanasan. Dahil yan marahil ang susi ng pag-unlad ng ating bansa. Kung ang bawat Pilipino lamang sana, bata man o matanda, may pera man o wala, gagawin ang kaya niya at pwede niyang gawin para sa ating inyong bayan sa simpleng mathematics, mas maraming pumapasan, palaging mas magaan. Yan ang nais namin ipakita marahil sa Senado ngayon. Maraming mga batang senador ngayon kung hindi mapapansin. Nandun si Senator Trillanes. Siya ang pinakabatang senador sa edad na 36 years old. Senator Cayetano, siya ay 37 years old. Senator Zubiri, siya ay 38 years old. Ang pinakamatandang senador ay si Senador Enriquez, 84 years old. Nandun si Senator Pia Cayetano, siya ay 39 years old. At siyempre, nandun din ako, 24 years old. Kayo naman, ano akala nyo? Si GMA lang marunong magsinungaling? Isang taon lang ang tanda ng paaralan ninyo sa akin. I am 38 years old. Mga batang senador, mga batang naninilubinan sa pamahalaan, oposisyon man o administrasyon, na pinakita at pinatunayan na hindi ka man sana ng pagiging bata. At sa paglisan sana ninyo ng inyong paaralan, sa paglisan ninyo ng bulwagang ito, naway huwag niyong hayaan at payagan na may magsabi sa inyong bata ka lang at dyan ka lang sa tabi. Hindi nakakalamang sa atin ang nagkataong pinanganak ng una sa mundo. Yun lamang ang lamang nila kung sakasakali. Mas matanda sila sa atin. At hindi naman natin sinasangsabi ang kanilang karanasan at karunungan. Hinihiling natin sa kanila ang biya, pero kasabay nun, huwag nilang tawaran din ang ating kakayanan. Huwag nilang tawaran ang ating talento at lakas, dahil bawat isa sa atin sa loob ng bulwagong ito, meron at pwede may magawa para sa ating mahal sa buhay, para sa ating bansa, at para sa ating lahi. Sang-ayon sa aking pangako hindi magtatagal. Allow me to English now to prove to you I can English my speech somehow. Whenever I deliver a speech, I always make it a point to end it by uttering and sharing with you a short prayer which I utter every morning when I wake up. It is, make no mistake about it, it is not an attempt to make it appear I'm
attempt to share with you a prayer in the hope that you will be able to use it to overcome whatever problems and trials you will face when you leave this great hall. If you're familiar with it, please bear with me. It goes, Lord, grant me the serenity to accept with faith I can, and most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Sa pag-isip ko sa umaga, sinasambit ko palagi na yung dasal na yan. Bigyan sana ka ng Panginoon ng kapayapaan sa aking pag-iisip at kaisipan na matanggap ang hindi ko kayang baguhin sa mundo ito. Sana kasabay niyan, bigyan niya ako ng tapak at ang lakas. Tapak at lakas na baguhin ang kaya dapat kong baguhin sa buhay na ito. At higit sa lahat, hinihingi ko na sana bigyan niya ako ng pag-unawa. Pag-unawa na makita ang pagkakaiba ng dalawang yan. Na may sa bawat hamon at pagsubok na ibato sa akin ang tadhana. Magtagumpay man ako mabigo. Di ko isipin na ito'y walang dahilan at walang kakaimasan. Kayo man, ano man ang ibato sa inyong problema at hamon ng tadhana, sa pamamagitan ng pagsambit na may dasal na yan, naway malampasan ninyo yan upang magkaroon kayo ng panibagong lakas na harapin muli anumang hamon at problema na maaaring ibato sa inyo ng tadhana pag-iisa ninyo ng bulwarang ito. Isang malaking karangalan para sa akin ang umarap sa inyo sa umaga ito at mas pinapapalo maging bahagi ng inyong buhay at mas pinapapalo maging bahagi ng hindi makakalimutang yugto ng inyong buhay dito sa ating bansa bago nyo man lang iwanan kung kayo makakasya. Kaya, hiling at dalangin ko ng tagumpay, hiling at dalangin ko kapayapaan para sa inyong mga buhay at para sa inyong mga pamilya, at hiling at dalangin ko kapayapaan para sa bawat isa. Sa muli at sa inyong lahat, maraming salamat po. Thank you very much, Senator, for your work in Chicago.